Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ano yung aking... Sa umagang ito ay tatalakayin natin the watchman of the bride of Christ. Anong watchman sa Tagalog? Tagamasid, tagabantay, sige, dito ako mag-relay muna. So, the watchman of the bride of Christ. Sino ang bride of Christ? Tayo. Okay. Yung sa bawat isa sa atin ay may nagbabantay. Bakit tayo babantayan? Di maligaw? Di makalimot? Hallelujah. So makita natin dyan, may mga tao na nasa tower. Ano yung tower? Yung mataas na structure na pag tumayo ka, kita lahat. Amen. Amen. At tayo na mga sundalo ni Kristo, lagi kong sinasabi, tayo ay sa labanan. And we are so much, be very watchful because the enemy is all around us. The roaring lion is just around us. Kaya para kang si Daniel na nanginulog siya doon sa den of lion, ang mga gutom na leon ay umaakungal sa kanyang paligid pero hindi makakapasok, hindi makakapunta sa kanya. Why? Because may nagbabantay. Amen. And that guardians ay ang ating mga anghel. We have angels. Do you believe that? We have angels all around us. Sabi ng Biblia, sino may takot sa Diyos, nagkakampo ang mga anghel. So like, there's nothing to be feared because ang lahat ng benepisyo ng langit ay nasa atin. All the benefits of heaven. Una, ang dugo ng ating Panginoon. Pangalawa, ang kanyang pangalan, which is our power and authority. Pangatlo, it is your life na ang katawan mo ay ginagamit ng Diyos. That's the reason why tayo ay na mga kaluluwa ay nagkaroon ng mga katawan. Iba-ibang hugis, iba-ibang simula, iba-ibang kulay. Saro lang ba kulay natin? At of course, ang ating katawan ay templo ng Diyos. We are the temple of God. We are not the temple of demons or evil. Kaya, sige. Makita natin, magbabasa tayo sa Ezekiel chapter 17 verse 18. Sabi doon, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Sabi ng Diyos, Son of man. Pag sinabi natin Son of man, propeta ng Diyos. Ginawa kitang tagabantay sa sambahayan ni Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. Kaya pakinggan mo ang tinig ng aking mga labi at bibigyan niyo sila ng babala. The purpose of the prophet is to sound the trumpet. The trumpet sound will be a warning. Anong purpose ng tagabantay sa tore? Kundi magmanman. 24 hours o may shifting. Ang pinakamahirap magbantay ay sa panahon ng gabi. Amen? Amen. Kaya hindi ka pwedeng matulog kasi nasa gitna tayo ng labanan. Bagamat
hindi man physically, pero mas matindi ang labanan ngayon. Why? Because our enemy cannot be seen. Hindi makikita. That's why we need power. We need spiritual power within upang sa ganun ay magkaroon tayo ng maunawaan natin yung warning ng propeta. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Kung sasabihin ko sa isang masamang tao siya'y mamamatay, at hindi mo siya binabalaan, at siya'y namatay, mananagutan mo ng iyong dugo ang kanyang kamatayan. Watch out, sisters and brothers. Next. Yet if thou warn the wicked, and turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou must deliver your soul. Pero kapag binigyan mo siya ng babala, binigyan mo siya ng warning, at hindi siya nakinig, pag namatay siya, absuelto ang iyong kaluluwa. Amen? So the watchman is a person who watch, guard, a custodian, a keeper, a lookout, a minder, warden, and watcher. Yan po ang watchman. Siya ay isang tao na nagbabantay, nag-aabang, at nagtatago ng mga bagay. Siya ay lookout, minder, nagpapaalala, at nagbabantay. So, next. Ezekiel 33 verse says 3 to 5, if when seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Sabi dito, kung makita mo na dumarating ang kaaway sa lupain, ay patunugin mo ang trompeta at warningan o bigyang babala ang mga tao. At sino man makarinig ng warning o tunog ng trompeta at hindi nakinig, at kapag dumating ang kaaway sa lupain at siya'y mamatay, ang kanyang kamatayan ay sa kanila. Amen? Then whosoever heareth the sound of the, sa 5, he hear the sound of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. So ang tao na ayaw makinig sa tunog ng trompeta na nagsasabi ng warning, o babala, ay yung nagbibigay ng sound ay maabsuelto. Amen? So, yun ang trabaho ng isang watchman. So, the watchman are the prophet of God. He is the seer, the guardian, the custodian, and the watcher. To watch the word of God if it is being followed or rejected. Ang watchman daw ay tumitingin kung ang salita ng Diyos ay sinusunod o hindi. Kagaya ko, dito ako sa taas, kayo na sa ibaba. Isang halimbawa na isang watchman. Tinuturing niyo akong pastor, ama ng iglesia nito, and I am a watchman to you. Amen? So, bilang watchman, bawat isa, kilala ko na.
ang pag-uugali, ang laki ng pananampalataya, maging ang mga lifestyle o gusto sa buhay. Amen? Kaya, sabi dito, and he will sound the alarm, and there's a necessary threat or judgment from God. Kaya narito ako, naririnig ninyo aking tinig, nangangaral ako ng warning. Kadalasan, di ba? Because we are the end-time message believers, at ang laging tinuturo na inyong pastor ay warning. Ano warning natin? Nalalapit na. Lagi kong sinasabi, malapit na tayong umuwi. Malapit na tayong aalis sa mundong ito. That is a warning. Kaya kung sino man hindi maniwala, manampalataya, well, sabi ng Bible, sa ating nabasa, hindi ko na pananagutan yun. Right. Dahil the way na aking ito'y binigkas, hindi ito akin, kundi salita ito ng Diyos na dinadaan lang sa akin, mga bibig, ito'y para sa lahat, maging sa akin. So that's why, sabi nating propeta, the watchman had warned, and had warned, and had warned. And they will watch day and night. Hindi lang tuwing linggo. Hindi lang sa araw ng linggo, dahil narinig niyo ang warning, nare-revive ang inyong faith. Ang ganda ng turo ng ating pastor kanina. Kaya ang faith without deeds is dead. Kaya, minsan, namamatay ang ating pananampalataya. Why? Because nakalimutan natin ang warning. So, warning ay isang babala sa buhay ng bawat sa atin na sa paglabas natin ng bulwagang ito, marami tayong mga kabalahan sa buhay, marami tayong priorities sa buhay. Minsan nakalimutan natin, ay uwian na pala. Amen? You are busy enough. No? Parang sa school, busy-busy ka, maya-maya, ay uwian na pala. Di mo alam. Hallelujah. So a watchtower is a tower for a lookout, a towering citadel, fortress. Ano po yung citadel o fortress? Nakita kayo sa panahon ng gera, may mga sako na nagtatangkasan. Para ano yun? Para saan yung mga sako, tapos may machine gun? Panangga. Or protection. Yan po yung watchtower na kung saan ay hindi lang siya nagbibigay proteksyon, kundi nagbabantay din sa darating na kaaway. Because marami tayong kaaway. Nagbabantay ba kayo? Gising ba kayo sa gabi? Gising ba kayo sa madaling araw? Hallelujah. To observe its surrounding day and night for a sudden attack of the enemy. Matthew 24:43. But notice that if the good man of the house had known in that watch the thief would come, he would have watched and would not suffer this house to be broken up. Kung alam lang ng isang tao ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, at siya'y magbabantay para hindi manakawan ang kanyang bahay. Amen? So maraming sa atin na nananakawan. Minsan nananakawan tayo ng kaligayahan. Minsan nananakawan tayo ng interes sa pagbabasa ng Biblia. Minsan nananakawan tayo manalangin. Dahil hinihila tayo ng mga gadgets, hinihila tayo ng mga kaway ni Satanas. Simple lang magnakaw ang demonyo. Ang saya-saya natin ngayon, paglabas doon, may masamang balita, naku, ninakaw na naman yung warning. Nanakawin na naman ni Satanas. Kasi tumingin ka at naniwala ka at doon ay pinasok mo na naman sa buhay natin yung mga negatibong
mga salita o mga nakikita natin, pag nakakita tayo ng kaaway, nadidemoralize ka. Alam mo yung demoralize? Nawala ka sa isip. Andiyan na siya. Andiyan na siya. Lalo na kung matatakutin ka. Amen? Pag nakita nila yung maraming army, di ba yung araw ay ispadahan? Paramihan ng tao nung araw. Kaya ang Biblia nakasunod doon. Nandiyan ang mga sundalo. Yung sino na makakita ng kaaway? Sino mauna makakita ng kaaway? Yung watchman. Dahil sa mataas yung level. Hindi yan makikita ng mga tao sa mababang level. Naunawaan niyo? Pagdating sa spiritual, mga kapatid, lamang ang mataas. Dahil nakikita mo ang kapaligiran. You will be aware of what is coming. Because we are at war. Pero kung tulog ka lagi, o di kaya ay nakatingin ka lang sa problema, o sa mga bagay sa mundo, o enjoy na enjoy ka sa ginagawa mo, then distraction will come na hindi mo inaasahan. Amen? So that's why mayroong tower. In this tower, kailangan ng bawat isa sa atin upang tumaas ang ating level para makita ang kaaway saan man dako. Kaya pag tumingin ka, 360, kakakabit lang ng ating kapatid ng kaya ingat kayo. Nakikita kayo. For Satan come to steal, kill, and destroy. That is our enemy. Hindi siya nagmamahal sa iyo. Kaya huwag na huwag kayong umalis sa kampo ng Diyos. Amen. Dahil baka makita kasi ni Satanas na pag-alagala sa labas ng kampo. Ano tawag sa kaaway na nahuli? Bihag. Mayroong tawag dyan. Prisoner of war. Kaya kapag prisoner of war ka, huwag niyo expect na magandang trato sa iyo ng kaaway. Kundi lagi kang binubugbog, pinapagutuman, maging tubig, hindi ka halos makainom, doon ka lang, may kadena ka, hindi ka makawala. Why? Because you are a prisoner. Pero kapag nasa kampo ka ng Diyos, lahat ng benefits bilang sundalo ng Diyos ay nandun. Anong benepisyo ng mga sundalo? Pagyera, anong makikita sa sundalo? In full battle gear. May helmet, may armas, may bala, may vest, at kung ano nang pa, to protect you. The same manner sa spiritual na labanan. Pag wala kang protection, may armas ka man pero wala ka namang bala, may Bible ka pero walang buhay, then you will become a prisoner of war. At doon, sisigaw ka, ano man gagawin yung tulong, ay hindi pa nakarating ang tulong para sa iyo. At ikaw ay makaranas ng matinding torture, o di kaya, di ba, ang problema ay torture. Ang problema, lagi kang binabarina, pinapaalala kung ano-ano man. Why? Because you are a prisoner of Satan. That's why, brother and sister, we have to be wise. No? Because pag nagkaroon ng gera, hindi ka na pwedeng mamasyal na parang ordinary lang. Diba? Tingnan mo ang awayan ng Ukraine at saka Russia. Hanggang ngayon, 3 years na. Ang hirap-hirap mamuhay sa Ukraine. Kasi wala ng kapayapaan. Maya-maya, may dumadating na bomba. Bomba ngayon, di na hinuhulog. Hahabulin ka ng bomba ngayon. Kaya mahirap magtago.
Next. Praise the Lord. So, sabi ng prophet, there was a watchman set on tower, and this watchman was responsible for the entire city. Amen? Now wake yourself for the spiritual conscience for a minute, while I get to the scripture. That watchman had to know what he was doing. Are we all a watchman? Watchman ba din ba tayo? Amen. Yes. Tayo lahat ay mapagbantay. Tagabantay. Anong mabantayan mo? Ang iyong pananampalataya. Because sabi ka kanina, faith is a tingnan nyo, di ka nakikinig. Yung sinasabi ko, nababasa nyo na, hindi nyo pa rin naalala. Pastor Benz, faith is a revelation. Anong sinasagot nyo? Saan nyo ginawa yun? Focus. Dito natin malalaman kung sino talaga nakikinig o hindi. Why? Because you have no focus. Ang ganda-ganda ng turo ng ating pastor. So, faith is a revelation. Kinakailangan. Pag revelation, saan galing? Sa Diyos mismo. Huwag mong iwala. Kasi hindi yan galing sa tao. Minsan lang magbigay ang Diyos ng revelasyon, kinakailangan pakaingatan mo, pangalagaan mo, kasi sa iyo lang yan ibinigay. Amen? That's why we have to watch our faith. Kaya tingnan mo ang Panginoon, pag nagpadala siya ng tao na maghayo, dala-dalawa. What is the purpose? Why two people go and went into evangelism? Why? Anong dahilan? Kasi may nagbabantay sa kanyang likuran. Amen? Habang siya'y nangangaral, yung nasa likod niya, in Jesus' name, in Jesus' name. That's why dalawa. Pag mahina ang faith mo, never go beyond. Sa mga unbelievers, pagtatawanan ka, matatalo ka. Why? Because mababa ka pala. That's why, brothers and sisters, tayo ay may aralan dito tuwing Sabado para mas matuto lalo tayo sa salita ng Diyos. Meron mo, tinatawag tayong leaders and workers, pastors and whatever. Maging ako, marami pa rin ako hindi alam. But, sa pag-aaral, kinakailangan matuto tayo. Ilang taon pa lang ba tayo? Magpa-5 pa lang. Pero, iba sa atin ay matagal na, Kristiyano. Pero pag tinanong mo ng basic, nahamuti pa rin. Why? Because siguro matagal na yun natin napag-aralan. So, saan ba tayo? The watchman had to know what he was doing. Kailangan alam mo ang ginagawa mo bilang watchman. Naunawaan natin? May watchman bang tulog? Marami ako nakita ang security guard. May sarap ng tulog sa pwesto. Hallelujah. Praise God. So, naalala ko lang yung nag-security guard din ako nung araw. Nung ako'y papunta sa abroad. Ako'y sabi ng pinsan-pinsala namin, ano kaya, para di ka maboring, pumasok ang CQ. Sige. Wala akong lisensya, wala akong euro, wala lahat. Nagkabaril ako bigla. Kakalawin pang 38. Alam niyo kung saan? Sa Makati, sa Jollibee.
Saan ngayon yung sikat na lugar sa Makati? Green. Saan? Sa Green Belt? Noong umaga, nagkasagutan kami ng manager. Kasi inutusan niya ako, ikakalat yung helmet ng mga riders. Ikaw sa akin, guard, yung mga helmet nagkakalat. Naglilista ako ng mga take-out. Gabundok. Sabi ko, ma'am, alam naman nila yan na bawal. Tingnan mo daw ako rito, ang dami. Sabi ng mga riders, yan, nakakita ka ng katapat. Alam nyo, pinamadaling araw, ninakaw si Jollibee. Yan, nasa pintuan nakaganyan ni Jollibee. 11 years na nakatayo. Gawin mo nawala. Ang dami-dami ng sityo sa Ayala. Nakita nila, sinakay daw sa van. Alam mo kung saan nakita? Sa EDSA, sa Magallanes, nagta-traffic. Isang karanasan hindi ko makalimutan. Talagang, ang daming gwardiya. Pero nung ninakaw si Jollibee, sabi ko, pagdating ko alas 10, Sir, ninakaw si Jollibee. Tingnan mo si McDo kung nandun pa. Kasi, andun si Ronald McDonald, nakaganon eh. Baka tinanan si Jollibee. Masayang karanasan. Pero, nakita natin ang kapabayaan ng mga security guard. Buti, nandun lang sa Magallanes ang traffic. Bangas-bangas na yung mukha. Hallelujah. So, dapat alam ng watchman ang kanyang trabaho. For at any distance, as soon as they arose, the enemy could detect it. Diba, kapag kahit na watchman ka, may watchman din sa kabila. Tinitiliskopyo ka kung anong ginagawa. Kapilaan yun. Hallelujah. Kapag tulog ka, di aatake sila. Kaya sabi dito, he could tell their march, he could tell their color, he could tell their rank and file. Kaya pag alam na isang watchman ang kanyang ginagawa, masasabi niya kung ilan ang pulutong, kung anong kulay nila, at kung ano pang mga bagay na makikita mo sa kaaway. Amen? Kaya kung ikaw ay watchman, kailangan you must be a keen observer. Kahit kulay, yung kilos at galaw. Kasi minsan magaling ang kaaway na mag-camouflage, di ba? Minsan yung mga sniper, kala mo damo lang, tao pala yun. Kasi may camouflage. So for he was, ano pa? And he was the higher than the rest of them. So kung watchman ka, kinakalang mataas ang iyong kalagayan sa kanila. At pagkatapos, he was trained to know the enemy. He was trained to know the enemy. Kilala niyo si Satanas? Kilala niyo si Satanas? May katsukaran ba si Satanas dito? Di ba? Even Christians, ako minsan ay sinaway na isang pastor. Habang nagpapaliwanag ako patungkol kay Satanas. Sabi niya, kakain na tayo. Ano naman kademonyuhan yung pinagsasabi mo dyan? Ang kakompletuhan ng isang Kristiyano ay kailangan makilala niya ang kaaway. Hindi lang tayo nakapokus na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay ganyan. Paano ang kaaway? Kilala mo? Because also, we have to be trained in knowing our enemies because our enemies ay tuso. Ang ating kaaway ay nagbabago-bago ng anyo. Nababasa niyo Revelation chapter 6? Nagmula siya sa puti, pumunta siya sa pula, napunta siya sa itim, ngayon nag-combine sila, ngayon yun ang ating kaaway. The combination of three colors. Colors means characteristic of the enemy. Amen? Eh, sino kaaway natin? The pale horse. Yung kabayong abu-abuhin.
ay kombinasyon ng puti, pula at itim. Three characteristics that gather together into one at tinawag siya ngayong kamatayan. At nasa likod niya ang impyerno. Amen? That's why may patayan ngayon. Hindi man pisikal, ang pinapatay ngayon ay ang ating pananampalataya. Kaya kung hindi ka nag-iingat at hindi mo binabantayan ng iyong pananampalataya, then all of a sudden, magugulat ka, nakakulong ka na sa kaaway. Amen. Simple lang. Maliit lang na bagay. Salita lang. Maraming nahuhulog. Maraming nasasaktan. Maraming natitisod. Makitaan ka lang na hindi maganda kahit na hindi mo pa nilapitan. Nandun siya sa likuran, makita lang ang magaspang pag-uugali. Sira ka na. Tama po ba? Ganun ang kaaway. O, tingnan mo si kapatid mo. Nagsasalita si pastor, tulog. Amen? Sino nagpapatulog? Si Satanas. That's why, sabi niya, watchman of the night. Hallelujah. Watchman of the night is spiritually awake, alert, and full of discernment. Anong panahon ngayon? Ito ay panahon ng kadiliman. Panahon na sa tingin natin maputi, yan pala maitim. Panahon ngayon ng deception. Panahon ngayon ng panlilinlang. Kaya huwag tayo magpadala saan? Sa diskarte na kaaway. Huwag tayo padala ng mga matatamis na pananalita o ano pa mga kaway na kaaway. At tayo madadaya, kinakailan you will be spiritually awake. Hindi ka tulog. Laodicean church age are lukewarm age. Natutulog. Sala sa init, sala sa lamig. Pero tulog. Kaya ang ating pananampalataya, nagiwang-giwang. Why? Because marahil ikaw ay nakatulog. At pagkatapos, alerto. Pag sinabi yung alerto, anong gumagana? Utak. Yung 5 senses mo. Para sa ganon, kunting, di ba, ang aso, pagka kunting kaluskos lang, matay yung magalaw-galaw yung radar niya. Di po ba? Ganon din tayo, mapagmat yan. Dahil madilim ngayon. Puno ng kadiliman ngayon spiritually. That's why we have to be spiritually awake. Huwag kang tutulog-tulog sa iyong spiritual na buhay kasi isang araw magugulat ka, wala na pala yung iba, na ikaw na lang naiwan. Amen. Alerto ka sa tunog. Alerto ka sa mga babala. At you must be full of discernment. Pag tinignan mo kapaligiran, malapit na. Kayo din ba ganon? Nandiyan ang mga tanda. Nandiyan na mga manifestation ng mga bagay na nakasulat na sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo na ito, malapit na akong darating. Nakita nyo? Amen. Diba? You have to be alert and full of discernment. You have to be to discern whether it is good or bad. Kaya kinakailangan maging matalino. That's the way God's soldiers are today. They're trained to the Word of God. Paano ka magkaroon ng discernment? By the Word of God. Paano ka maging alerto? By the Word of God. Di ba? Yung iba, para makatulog, iinom ng kape. Pero mayroon namang iba na ang kape pampatulog. It's all about in the mind. Kung anong sinet up mo sa iyong isip, mangyayari yun. Kung ang kape pampatulog, di makakatulog ka. Pero pag sinabi mo, ay hindi ako makakatulog, di ka makatulog. Depende yan sa isip mo. Minsan kasi, pinahihiran natin
yung mga negatibo. So kung anong ilagay mo sa isip mo, mangyayari. Amen? Oh. So, sana tayo? Next. So ano ang responsibilidad ng watchman? Sabi niya, be vigilant. Anong vigilant? Derived from the word vigil. Mangag, huyak, to watch the spiritual well-being of the people. Kung ikaw ay inatasan bilang ministry head, kinakailangan, ano ang ibig sabihin? Halimbawa, youth. Pastor Ben, sawakan mo yung youth. Ano gagawin ng pastor? He has to watch the spiritual well-being of the youth. Kaya pag nakita siyang pasaway, halika, usap tayo. Pag may nakita siyang mabuti, i-praise mo. Amen? Kung pasaway, huwag mong batukan. Batukan mo ng salita ng Diyos. Dalhin mo sa isang sulok. Basahan mo ng verse. Amen? Why? Because you are given a chance para pangisiwaan nyo sila. Kasi kung may mapahamak, sinong pananagot? Yung leader. Brothers and sisters, kung bata pa naman tayo dito sa ating iglesia, pag binigyan kayo ng pagkakataon to live and to work in the vineyard of God, may balik po yun. It's either judgment or blessing. Naunawanin niyo? Kung inatasan ka sa isang trabaho na ito ay iyong kailangan mapangasiwaan ng maayos, because God, ang Diyos natin, ay, ang tawag doon ay yung bunga. Ang hinahabol niya yung bunga. Ano tawag ng bunga? Result-oriented ang ating Panginoon. Pag binigyan ka ng task, ito gagawin mo ha, ito, alis mo na ako. Pero babalik siya. Dahil pinagkakatiwalaan ka niya, kagaya ng sa Bible, di ba? Yung 10 talento, sa 10, 1, 5, 1, depende yan sa kakayanan. Kaya tayo ay binigyan ng Diyos ng kapamahalaan dahil in-expect ng Diyos kaya mo. Pero kapag ikaw ay nakatulog, kapag ikaw ay nagpabaya, narinig ko kanina ang salitang neglect. Amen? Yung neglect, ano nga yung neglect? Kapabayaan. Once you neglect your work as a leader or a ministry head, pagbalik ng Panginoon at nakita niya, o 5 yung binigay ko sa yung yuta, bakit 3 na lang? Ano sagot ni Pastor Benz? Luwa ko sa kanila, titigas ang ulo nila. Sino ba yun? Kaya ka nga, pinadala doon. Para to train them. Di ba? At gawin mo lahat para sila ay manatili at dumami. The same with the women, the same with sa music, ganun din. Give all the best to Jesus. Dali nyo sila sa the best, sa best things. Hindi mo pababayaan. Bakit? Ang Diyos nagtitiwala. Kapag pinagkatiwalaan ka ng kakaunti, at ito ay mapalago, magkakatiwalaan ka pa niya sa malaki. Ang Diyos, ibang klase kapag nagtiwala. Kapag nagtiwala sa sayo, hindi mo pa hiningi, nandiyan na. Amen? Yan ang sikreto ng Panginoon. Yung hindi ka pa nabigyan, nagre-reklamo ka na, ay sabi ng Lord, yan ka muna. Ang gusto ng Diyos, willingness. Amen? Marami tayong na-baptize, pero bakit bumalik sa kamunduhan? Why?
Dahil nung kinokorek na kanilang buhay, sila pagalit. That's the reason why hindi talaga sila sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi dito, be vigilant towards the spiritual well-being of the people. He warns the impending danger. He sees the enemy approaching. He sounds the alarm. He directs the appropriate actions. The watchman shall be alert, to be discerning, to be courageous. Ang watchman kinakailangan matapak. Hindi yung nakakita ng kaaway, magtatatalon at saka magtititili. Di ba ba? Tahimik ka lang. At pagkatapos, sinyasan mo yung mga tao, mga sundalo, andyan na sila. Gano'n sila karami? Ganito sila karami. Anong kulay nila? Di ba ba? Para malaman ng mga sundalong nagre-rely sa iyo kung sino babarilin nila. Makilala mo ang kaaway. You have to distinguish your enemy. Baka yung kapatid mo, naging kaaway mo. Yung nanay mo, naging kaaway mo. Mali yun. Sino kaaway mo talaga? Yung espiritu. It is a spirit, not the man. Hallelujah. Kaya, awayin natin ang espiritu, hindi tao. Dahil ang tao ay biktima din ng kaaway. Hallelujah. So, courageous, faithful in declaring the whole counsel of God. Merong kwento na ating nabasa, the crying wolf, di ba? Yung isang nagbabantay ng tupa na palabiro. Sinisigaw niya, my wolf, my wolf! Yan pala, wala. Tapos halakhak siya na halakhak. Dumating yung mga tao, naiinis sa kanya. Dumating yung totoong my wolf. Kaya kahit sumigaw siya ng my wolf, wala nang lumalapit sa kanya. Akala joke. Amen? Kaya kapag ikaw ay natasan na mag-report sa iyong mga nakikita, huwag mong i-joke. Kasi sincero ang Diyos sa pagligtas sa atin. Hindi siya nagbibiro. Hallelujah! Pero kung nagbibiro ka lang sa iyong gawain o ginagawa, much better resign. O much better bumaba ka. Kasi hindi naman totoo yung binabalita mo eh. O may dumadating na puti, itim pala. So hindi ka na pagkakatiwalaan o paniniwalaan. So, for if he failed to sound the alarm to warn, the blood of the people will be upon his head. Kapag mapahamak ang tao ng Diyos o mga tao ng Diyos, mapahamak ang iglesia ng Diyos dahil sa iyong kapabayaan, pananagutan mo mga nawala. Kaya ganyan na lamang ating kalungkutan kapag may nabalitaan, pastor, ganito, ganyan. Nalulungkot ako. Why? Because pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin. Pero kung kayo na nagdesisyon na ganito, ganyan, hindi ko nasagot yun. Pero nakakalungkot dahil bahagi ka ng katawan ni Kristo sa lugar na ito. Amen. Kaya huwag tayong padaig. Huwag tayong maging prisoner of war. Kasi paglabas natin, gawin tayong ikukulong tayong Satanas. So, pag sinabi uncertain sound, mga kapatid, maging maalam din tayo sa pakikinig ng warning. Amen? Sabi dito, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Ang mga sundalo, mayroon niyang, kumbaga sa kulay ay color coding. Dito naman, sa mga Israelita, iba yung tunog ng may giyera. Iba yung tunog ng formation. Kaya kung anong tunog pinapakinggan nila, lalo na nung sila naglalakbay pa, nung ang umikot ang pari at nagpatunog ng trompeta, nang hinto muna.
Tapos, pagkalipas ng ilang buwan, iikot na naman siya dahil gumalaw na naman ang pillar of fire, ibig sabihin, alis na naman. Iikutin niya naman ang mga kampo at magpapatunog siya ng tunog ng formation. Amen? Amen. Kaya dalawang tunog ang dapat nating pakinggan sa ating huling kapanahunan. Yeah. Mamaya malalaman natin. Dahil may mga false prophets na nagpapatunog din. False prophets shall arise and shall deceive many. Eh marami ngayon ang nadadaya na kaaway. Next. So, when si Jesus Christ, nung siya ay nasa mundo, He lifted up, crucified in the cross tower. Anong tower ni Jesus? Yung cross. Diba, bago siya pinako, binugbog siya, tinadyakan, dinuraan, sinampal, lahat ng mga kalunos-lunos ng mga bagay na hindi dapat gawin sa kanya ay nangyari. Pero nung naita siya sa cross at ginala niya ang kanyang paningin, ano nakita niya sa mga tao na bumugbog sa kanya? Anong ginawa niya? Nahabag. Nung umangat siya at nakita niya kapaligiran, ano sabi niya? Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niya, may mga demonyo na nagtatakip ng kaisipan ng mga tao para hindi makilala ang kanilang tagapagligtas. Kaya nung makita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng tao, sumigaw siya, Ama, patawarin niyo sila. Kasi kahabag-habag ang kanilang kalagayan. Amen po ba? So ang kahabagan ng Diyos ay naroon. Hindi niya sinisi ang mga tao, hindi niya kailanman pinagsalitaan ang mga tao, bagpos na makita niya ang kalagayan ng mga tao na hindi siya kilala. Humingi siya ng kapatawaran sa Ama at sinabi, patawarin niyo sila. That is the sign of love. Amen? Kaya kung tayo man ay nasaktan ng tao, ng iba, sino tatawagin? Ang Diyos. Humingi tayo ng lakas para patawarin sila. Hindi natin kaya magpatawan, sa totoo lang. Amen. Pero kung si Kristo ay nasa atin at humingi ka sa Diyos upang kalamayin ang iyong kalooban, you will be comforted. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Magtiwala ka lang. Sabi doon, there he saw the people all around him are spiritually blind. And he said, Father, forgive them, for they know not their doing. 2 Corinthians 4:4, the God of this world hath blinded the minds of the people that they never recognize their Savior. John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Dumating si Kristo hindi para kundinahin tayo, kundi iligtas tayo. Amen. Pero watch out sa John chapter 12 verse 48. Siya wala. Pero ang salita, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Yung salita niya ang maghukom sa akin sa huling mga araw. Amen? Anong salita niya? Kautusan. Kaya sabi ni Jesus, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Amen? Sinusunod ba natin ang utos ng Diyos? Totoo? Amen. Iniwala naman ako sa inyo. Yes. Pero sa 10, kinakailangan 10. Pag siyam lang yung sinunod mo, it's useless. Kaya nalis na ng Diyos yung 10 utos. 2 na lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. And love your neighbor as you love
thyself. Sino neighbor mo? Kapwa mo mananampalataya. Kasi sinungaling ang tao na sinasabi niya, mahal ko ang Diyos, pero kaaway niya kanyang kapwa ang mananampalataya. Ganito ba? Kaya, love your neighbor. Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Di ba? Sarap pakinggan. Kada linggo, pag-upo nyo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Halapakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Amen. So who is the real watchman sa ating panahon? The Holy Spirit, sabi ng ating propeta, the Holy Spirit is that watchman who is making ready the people in giving warnings from God. He has been set as a watchman. He alone had a true trumpet sound and genuinely warned the truth about what is coming. Ipapadala ko sa inyo ang comforter, ang mga aliw, na ang Espiritu Santo ng katotohanan upang sasabihin sa inyo ang tunay at buong katotohanan dahil siya na ang katotohanan. Tama ko ba? Outside of the Bible, there is no truth. Kaya the Word of God is truth. Kaya kapag narinig mo ang katotohanan, yun talaga ay katotohanan. Praise the Lord. So, John 14:26, with the Comforter, which is the Holy Ghost of the Father, will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So saan paano ka makaalala kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Paano ka makaalala ng salita ng Diyos kung hindi ka nakikinig? Di po ba? Kaya ang ganda ng ating sinet up ng Panginoon, araw-araw tayo may Bible study. Araw-araw tayo minuhugasan ng Panginoon. At mapalad yung mga tahanan na may Bible study. Why? Kasi ang buong tahanan, loob at labas, ay nalilinis ng Panginoon. Amen. Di po ba? Kasi mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen. Pag narinig ng demonyo, nagtatalsikan, yung mga awitin ninyong makalangit, yung mga papuri, no? Ang malakas na tinig, hallelujah, praise the Lord. Lalayas siya. Kaya, masarap po na lagi tayo kumakain ng salita ng Diyos. Trumpet sound is a word of warning or impending danger, judgment, or formation to battle in journey. Trumpet sound is a message. Amen po ba? Mensahe, pag sinabi sa Bible na tunog ng trompeta, huling tunog ng trompeta, huling mensahe po yan. Yan ang ating mensahe sa iglesyang ito. That's why ang tawag natin dyan ay the message of the hour. At ang tawag sa atin ay end-time message believers. Hallelujah. So, paano bumaba ang Holy Ghost? The Gentile watchmen, originally 120 na tao, to the gospel of Jesus Christ. So, nagsimula na nung bumuhos ang Espiritu Santo sa kanila, sa anyong dila ng apoy, binuksan na ng Diyos ang grasya para sa mga hintil. At mula doon sa upper room, kung ilang almost 2,000 years ago, dumating sa atin ngayon dito po sa marketing. Hallelujah. Sino? Hindi lang salita ng Diyos, siya mismo. Ang banal na Espiritu Santo. Kasi, pag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, nag-amen kayo. That indicates that the Holy Spirit is within you, within me, within us. Kaya masaya kayo, maawit, masaya kayo. Di ba? Kanina, ang saya-saya. Alive, alive yung iba. Alive, alive. Hindi pa alive.
Buhay, buhay. Walang kabuhay-buhay. Ang tao na puspos ng banal na Espiritu ay hindi niya malaman kung anong gagawin niya sa pagsayaw. Di ba? Nakakaingit? So, hindi natin pwedeng pagkaingitan. Why? Because ang Diyos, Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ng Diyos ay kumikilos depende sa iyong pananampalataya. Hallelujah! That's why makita natin may mababa, may kalagitnaan, may mataas. So hindi pare-pareho ang pagtanggap natin sa banal na Espiritu. Kinakailangan ipakita natin na tayo nga ay puspos ng banal na Espiritu. Amen? So, dito nagsimula, sige, lumakbay sa 7 iglesia. Amen? Amen. Sabi dito, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 candlesticks, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Sino sila? Si Pablo, si Irenaeus, si Martin, si Columba, si Luther, si Wesley, si Brother Branham. Tingnan mo sila lahat. Ito drawing lang. Kasi mga Katoliko yan na nag-exanto. Pero sa huling kapanahonan, ano ito? Siya lang ang pinatungan ng apoy habang siya'y nangangaral. Sikreto siyang pinikturan. Pero nang na-develop, diba dati Kodak, mayroon pang tubig na ginaganon-ganon doon sa dark room. Nagulat sila na yung apoy sa ulunan niya ay legit. At sa buong Amerika, ang larawan ni Brother Branham ang nakalagay doon sa dingding ng mga supernatural. Yung haliging apoy na dati kasama ng Israelites, yung tipak ay napunta sa kanya to vindicate na siya talaga si Elias sa ating panahon. Napaka natin ng Diyos. So, si Propeta Elijah ay nabuhay sa katauhan ni Brother Branham. Nauna siya kay Juan Bautista para ibalik ang puso ng Ama sa anak. At sa ating panahon, ibalik tayo na mga anak sa Ama. Sino ang Ama? Mga apostol. Kaya tawag sa atin, apostolic faith. O anong pananampalataya ng apostol? Ibinalik tayo. Hindi na tayo Trinitarian doctrine. Because we believe in one God and 3 dispensation of God. Fatherhood dispensation, Sonship dispensation, and the Holy Spirit dispensation. Anong dispensation? Trabaho. Gumagawa ang Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Siya nagbabantay sa atin. Siya nagbabantay ng iglesyang ito. Paglabas mo, pag-uwi mo, siya pa rin ang kasama mo. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Bakit kanya babantayan? Kasi nobya ka ni Kristo. Ayaw niya madumihan ang nobya ni Kristo. Kaya ang ginagawa niya, saan ka man, ipinaalala niya, anak, wag dyan. Wag ganito. Why? Because we're going up to heaven. Hallelujah. Natural na magkamali tayo, but bangon. Magbalik loob sa Panginoon at magsimula uli. Dahil hindi pa naman tapos ang buhay mo. Ang mahalaga, bumabalik ka sa Diyos. At magpasakop ka uli sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! So, ang unang iglesia, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at sa ating panahon, Laodicea.
Kaya pag binasa mo ang 7 iglesia sa chapter 2, chapter 3, sa atin lang panahon walang sinabi ang Diyos na mabuti. That's why sa pamamagitan ng propeta ng Diyos, lumabas na tayo sa sistema ng Laodicea. Wala na tayo sa sistema ng denominasyon. Amen? Hindi na tayo Katoliko. Hallelujah. Hindi na tayo Protestante. Hindi na tayo born again. Ano tayo? Mga anak ng Diyos. Hallelujah! Good. Ako ngayon yung maniwala. Naniwala ka ba na anak ka ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Next. Patunayan niyo yan. Sabi dito sa Revelation chapter 1:11, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Sino yan? Jesus. Sino? Sino ang Alpha and Omega? Christ Jesus. And what thou seest, ano man nakita mo, isulat mo sa aklat at ipadala ito saan? Sa 7 iglesia sa Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ipadala mo sa mga taga-marketing. Hallelujah. Saan nakasulat? In the book of Revelation. That's why nung nabasa natin, umangat tayo. Hindi na tayo kagaya noon. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos tulog ka na. Walang pangalan. Wala namang pangalan. Hallelujah. Walang address. Next. Yan. Alam ng Diyos na tayo may hina. Kaya sabi niya, kung ang kaaway nagpadala ng baha, ang baha ay distraction. Ang Diyos naman, ang Espiritu ng Diyos naman, ay nagtaas ng standard. Amen. Kung ang baha ay rumaragasa, naglagay ang Diyos ng standard o yung harang. Amen? Amen. Yung panahon ng Ephesus, nagpadala siya ng lion anointing. Kaya si Pedro na matatakutin, naging matapang. At sinalubong niya ang mga hintil. Sabi ng mga hintil, aga-aga, lasing ng mga taong yan. Kasi nagsasalita sila ng iba't ibang wika, hindi na naintindihan. Yung iba nakaintindi. So, nung pinadala ang lion anointing, lumabas naman yung spirito ng deception, ng puting kabayo. Ang leon ay laban sa puting kabayo. Sa panahon ni Pablo at sa panahon ni Irenaeus, pinaglabanan ng mga Kristiyano ang mga huwad na mga apostol. Kaya lamang, doon na nagsimula na ang church na buo at maputi ay pinasok na ng dilim ng bahagya at nakapasok ang espiritu ng Antikristo at ang mga leon ay nakipaglaban doon. No? Amen. The anointing of lion. Sino ang leon ng Huda? Jesus. So pagdating ng Pergamos at ang Pergamean Church Age, nagbago ng anyo si Satanas. Mula sa puti, nagbihis siya ng pula. At dito pumapatay na siya. At ang anointing na binigay sa mga Kristiyano ay guya. Alam niyo yung guya? Batang baka. Dahil ang mga Kristiyano dito, ito ay simbolo ng sakripisyo. Kaya dito na sila pinagpapatay, pero masaya silang mamatay kay Kristo. Amen? Yung mga babae na binibitin sa mga puno dahil mahaba ang kanilang buhok, nilagyan ng langis at sinisilaban kasi Christmas. No? Yung ibang mga babae na nakita nila, niyayapos nila para pareho silang mamatay. Yung iba ay tinatali sa haligi at inaapuyan. Umaawit sila.
Hindi sila, oh, bakit ganito? Walang silang reklamo. Why? Because they have the cult anointing. They are very much willing to die in Jesus. Kayo ba? Pag hinuli tayo lahat ngayon at kinulong, baka sisisihin niyo ako. So kasi, siya talaga po, siya talaga. Darating ang araw na mga Kristiyano hindi totoo ay ipagkanulo nila ang kanilang pastor. Yes, mangyayari po yan. Hallelujah. So pagdating naman ng Sardis at Philadelphia, ay nagbago na naman siya. Itim. Pinahirapan niya naman ang ekonomiya. Kaya, kailangan magbago din ng pangontra ang Diyos. Face as a man. At dito na nagsisimula na ang mga tao ay nag-aral patungkol sa salita ng Diyos. Sa panahon ni Martin Luther, nagkaroon na ng mga Bible school. Knowledge about God, pinag-aralan nila. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin sila. Pero nung dumating na ang Laodicea, at nag-combine na ito at ito na siya. Siya ngayon ay rumaragasa kung saan. Kita niyo ang buong mundo, binabaha, tinutuyo, nililindol, binigera, dahil binigyan siya ng kapangyarihan para patayin ang 1/3 ng tao sa buong mundo. Kaya laging may patay dyan sa Marcos Highway. Siya din ang may pakana nun. Lahat ng kamatayan, physical at spiritual, siya. Kaya may problema ka at wala ka sa Diyos, papatayin ka niyan. Spiritually. Hallelujah. May kang mamatay ka physically pero sa Diyos. Pero ang mamatay physically, spiritually, diretso ka na doon. Amen? Kaya ito ang ating bantayan. Kaya ang ating anointing ay flying eagle anointing. Tayo lahat ay mga agila. Hallelujah. Ano karakteristik ng agila? Ang agila, pag malayo ang tingin, malinaw. Kaya ang watchman, kinakailangan may malinaw na paningin spiritually. That is discernment. Ang agila, bakit siya lumilipad? Dahil siya lang ang ibon na nakarating ng 40,000 feet. Amen. Ang tawag sa kanya ay heavenly bird. Pag lumipad ang anong kasunod sa agila? Buitre. Kamukha ng agila yan eh. Malaki din ang pakpak. Pero hindi siya umabot doon, sasabog siya. Kaya, di ba, pag nag-dive ang agila, accurate, doon sa may dagat o ilog. Nandun pa lang yung isda, palangoy-langoy, alam niya, bubutwayo. Kaya pag diretso na gano'n. Amen? At ang agila ay laging sariwa ang kinakain. Hallelujah! Divine revelation. Hindi kinukuha kung saan-saan lang ang ituturo. Kundi manalangin ang isang agila, maya-maya nandyan na. Amen. Hallelujah. Kanina na-late ako dahil medyo late yung dumating yung anghel na nagdala. Amen. Pero maganda yung kanya. Hallelujah. Hindi ito aking turo. Ito'y pinadala ng Diyos. Si Brother Branham, kaya pag binasa mo yung booklet niya, ang daming kwento. Kasi hinihintay niyang anghel niya para dalhin ang mensahe para sa tao. Hallelujah. Kaya pag nakilala niyo propeta ng ating panahon, halos hindi ko maubos ang pagbasa ng kanyang talambuhay. Umiiyak ko. Napakaganda. Hallelujah. So, ang eagle ay isang klase ng ibon na kung saan ay may malalakas na pakpak. Yes. Kaya sa Hong Kong po, isang nakita ko po, pag may bagyo,
kahit na signal number 10 at walang ulan, naglalaro sila, nag-glide. Sinasalubong nila yung malakas na hangin. Eh mga agila, sinasalubong ng malakas ang mga problema. Ginagamit nila ang problema o ang hangin para mas lalo silang maglaro, mag-glide. Diba? Pag sinabing glide, hindi ka gagamit ng bagwis. Hayaan mo lang hangin magdadala sa iyo. Kapag may problema ka, hayaan mo lang. Iugoy mo lang yung sarili mo. Amen. Para yung problema, problema sa iyo. Huwag nating seryosohin. Amen. Anak ka ng Diyos eh. Pag may problema, punta ka sa kwarto mo, Lord, anak mo ko. Sabi ng Panginoon, oo nga. Why? Sabi niya eh. Sino man maniwala, magtiwala, maging sa kanyang pangalan, ay bibigyan ko ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Paniwalaan mo. Diyos ang nagsabi, huwag mo, ano sabi doon? Do not doubt. Kaya, as an eagle, alam mo yung isang karakteristik ng eagle, pagdating niya ng 40 years, maghihinulo na siya. Alam niyo hinulo? Yung magpapalit na siya ng, kasi ang itsura ng matandang eagle ay yung kanyang balahibo nalalagas. Tapos ang kanyang mga kuko ay nagtitikwasan na. At ang pinakamasakit na panahon sa buhay ng isang agila, yung umaangat na yung kanyang tuka. Napakasakit yun. Kapag kumain siya, hindi niya na kayang kumain. Kaya pupunta siya sa isang malayong lugar at dadamayan siya ng ibang agila. Ang gagawin doon, ipukpok niya ang kanyang muso doon sa bato. Dumudugo po yun. At ikaskas niya ang kanyang kuko para matanggal. Napakasakit po yun. At ang gagawin ng mga agila, kukuhaan siya ng pagkain at isangal sa kanyang bibig para siya makasurvive. Amen? Pero pagkatapos ng kanyang agonizing time, tutubo uli, magkakaroon uli siya ng 40 years na buhay. Amen? Yun tayo. Minsan may sakit, minsan may mga bagay na hindi natin nasan, pero panahon pala para baguhin ka ng Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa mga kapagsubukan. Dahil nagbabago ng ating pananampalataya. Yes, Malakay. Sino si Brother Branham? Si Brother Branham ay si Elias. Siya ang propetang Elijah na bumalik sa ating panahon. Sabi niya, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great rapture and the dreadful day, great tribulation of the Lord. And he shall return the hearts of the father to the children, Israel. Si John the Baptist yun. And the heart of the children to the fathers. Sa ating panahon, si Brother Branham yun. At naibalik na ba tayo? Yes. Dahil ang ating tinuturo ay all about sa pananampalataya ng mga apostol. Revelation 10:7, but in the days of the voice of the seventh angel, when he begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. What are the mysteries of God? Alam niyo na eh. Godhead, the deity of Christ, the seven church ages, the seven seals. Itinuro ko na yan sa inyo. Kaya patuloy na tayo mag-aral hanggang sa matapos natin ang hiwaga na maunawaan. Kasi hanggang Revelation 10 lang tayo. Di na tayo abot ng Revelation 11. Babalik tayo Revelation 19. So pinakailangan, you must be familiar with the mystery. Because God is a mystery. Kaya mga hindi pa nakakaunawa kung ano kalooban ng Diyos at sino ang Diyos, mag-aral pa. Amen?
Why? Because we are now on the last days. At any time, tayo ay aalis na. Amen. Next. Punta tayo sa ministry ni Brother Branham. Nung nabuhay si Brother Branham, tatlo sila. Imagine yung tatlong anghel na bisita ni Abraham. Isa doon ay Diyos. Amen. Dalawang anghel. Si Billy Graham, siya ay ginamit ng Diyos para sa mga evangelical. Si Oral Roberts ay para sa mga Pentecostals. Pero si Brother Branham, doon lang sa mga nobya. Sa bride. Siya ang pasimuno ng Healing Crusade. Tingnan mo yung tao sa panahon niya. 8 beses siya umikot sa buong mundo at marami ang himala at napagaling ng propeta sa kanyang panahon. Pero hindi siya nakilala sa ating panahon. Why? Because kinontra niya ang mga denominasyon. Lalo na ang Baptist na kanyang pinanggalingan. Kaya nung namatay siya, tinago ng Baptist at ng denominasyon ang kanyang buhay at siya ay pinagbintangan na kulto. Kaya pag may tumawag sa iyong kulto, pasalamat ka. Kasi si Jesus, Beelzebub. Saan mo gusto? Beelzebub o kulto? Sino nakakilala kay Beelzebub? Si Beelzebub ay ano nga yun? Chief of Staff ni Satanas. Yan ang pagkakilala nila kay Jesus. Kaya, noong February 28, 1963, nagpakita sa kanya ang ang mga anghel habang siya ay nag-baptize ng mga kabataan. Biglang may dumating na anghel, 7 anghel sa anyong pyramid. At sabi, as John the Baptist forerun the first coming of our Lord Jesus Christ, you will forerun the second coming of Christ. Amen. At para mapatunayan na may anghel siyang kausap, nagkaroon ng ulap sa lugar na hindi pwede magkaroon ng ulap. At siniyasat ito ng mga eksperto at ito'y isang himala. Kaya nung nalathala yon, hindi alam ni Brother Branham na pinicturan pala. At nung nakausap niya ang anghel, sabi niya, ikiling mo sa kanan, may mukha kang makikita dyan. At ang nakita ay ang mukha ni Jesus Christ na dirinowing ni Hoffman. Siya, si Jesus Christ, ito talaga ang original na mukha ng Panginoon nung 30 years old siya. See? Hallelujah. Sa kanya lang nagpakita. At nung namatay siya sa aksidente, nung nabangga sila ng lasing na driver, may dalang pick-up, na isa lang ang ilaw sa gabi, akala niya motorcycle. Kaya nag-overtake siya. Yun pala ay pick-up. Kaya nung binangga siya, lumusot siya doon sa windshield, namatay kagad yung kanyang may bahay. Convoy sila ng anak niya. Sabi niya, anak, lagay mo yung kamay ko sa mami mo. At nung pinag-pray niya, yung patay na mami ay nabuhay. Noong siya ay dinala sa ospital, naging lahat ng may sakit gumaling. Napakita na siya talaga ay vindicated the prophet of God. Hallelujah! Praise the Lord! Sumapalag po tayo. So, sino yung watchman sa huling kapanahunan? Malapit na tayo. The watchman now is the church. Amen. Sino ang church? Tayo. Having the anointing of the flying eagle, watching for the sign and prophecies that is unfold in our time, watching and praying for the spirit of death and hell is now ravishing the earth. Ibig sabihin, ang inaabangan natin at binabantayan natin ang kilos ng kaaway. Kinakailangan maging familiar tayo sa mga likaw ng kaaway. Amen? Kasi minsan, inaaway natin, nagkaroon tayo ng kaaway. Mismo sa loob ng church, hindi natin kaaway yun. Tayo lang nililigaw ng kaaway. So, Ephesians chapter 5:14, therefore he saith, awake that
thou that sleepest, arise from the dead, and Christ shall give thee life. Kung sino pa po sa ating tulog pa ang ating spiritual, gumising na po kayo. Hallelujah. Dahil ito na ang huling kapanahunan. Mamaya, pwede siyang dumating. Ang kamatayan, pwedeng dumating. So, hindi natin alam kung alin ang mauna. Ang mahalaga, gising ka. Next. So, may dalawang tunog ang ating dapat pakinggan. Tunog ng parating na kapigatian at tunog ng pag-alis natin. Amen? Anong gusto mong pakinggan? So, you must be familiar. Kaya dito, lagi nating binabanggit, paulit-ulit naman yung turo ni Pastor, rapture, rapture. Kailangan. Amen. Kasi gamot sa mga nakakalimot ay paalala. Amen. Pasensya na kayo na parang silang plaka tayo rito, pero gusto ko makasama tayo lahat. Amen. At baka, kasi pagharap niyo sa Panginoon, naharap din ako doon. Hindi ka pwedeng mga twiran, Lord, di naman itinuro ni Pastor Rolly yan eh. Oh. May CCTV sa langit. At lahat naka-record. At maging ang ating pong pinag-usapan ngayon. Next. Minadali ko na po. Hallelujah. Kunti na lang. Kunti na lang, alauna na. So the church is the morning star. Now, sabi ni Brother Branham, now Isaiah wasn't out of order. Isaiah was in the order of God when he said, the night cometh, and the morning cometh, and the night also. The night cometh, but also the morning comes. Sabi ni Isaiah, may darating ang gabi, darating din ang araw. Darating ang araw, darating ang gabi. Kaya sabi dito, now we all know that the sun, leaving the earth, it leaves the moon to take care. Pag alis daw ng araw, ang buwan ang hahalili para siya din naman magbigay ng liwanag. Ang buti ng Diyos, no? Dinay-nayaan na kahit gabi ay walang liwanag. So sabi dito, the moon shines in the absence of the sun. Because the light that we walk is in the light of the sun reflected from the moon. Sino ngayon ang buwan sa spiritual? Sinong buwan? Saan ang Panginoon? Sa langit? Amen. Iniwan niya tayo bagya. Pero ang liwanag ay nasa iglesia. Amen? Ang liwanag na sa atin ngayon ay siyang iniwan ng araw because ang buwan ay humihingi lang, ay ang kanyang liwanag ay kumukuha lang siya sa araw. Kaya, maliwanag ang buwan. Kaya Jesus is the sun, S-U-N, reflecting to the church, which is the moon. Now that the church supposed to do, reflect the presence of God while the sun is gone. Habang naghihintay daw tayo sa Panginoon, tinakay ng liwanag ay makita sa atin. Hallelujah. Amen. Then when the sun comes up, yung sunrise, the moon is gone. Habang ang araw ay papaliwanag, unti-unti mawawala ang buwan, sabi na dito. But just before day, did you ever notice? Sabi na, the moon gets real pale. Diba pag araw na, yung matingkad na buwan, unti-unti na siyang mamutla. Kasi patarating ng araw. Sabi dito, and I tell you, the church has already turned pale. It's anemic. It's got away from the blood. It's got away from salvation in the Holy Ghost and the teaching of the Word. And it become anemic. Yun talagang nangyayari sa ating panahon ngayon. Ang Laodicea ay naging manahininga. Hallelujah. Then what happens? The sun is approaching, then the darkest hour of the night is just before dawn. Ang pinakamadilim daw na parte ng gabi ay yung nag-aagaw ang dilim at liwanag. Amen. Tama po ba? Amen.
Science claims it's the night, the sun approaching, pressing, coming on. At doon tayo nakakaranas ng matinding mga pagsubok sa buhay. Because it's snow, alam natin na mag-uumaga na. Kaya pag may hinahanap tayo sa madaling araw, hindi natin makita kung walang ilaw. So, in just a daybreak, what comes out? The morning star. Sino nakakita ng morning star? Sa umaga. May isang bituin na hindi umaalis sa kanyang pwesto. Nawawala yung ibang mga bituin pero siya nananatili. Ang tawag dyan, morning star. At sabi ni Brother Branham, siya yung watchman. Hallelujah. So ano ibig sabihin? Next week. Tama na. Sabi dito, what the morning star mean? He stand alone, the watchman. He stand in the tower alone. The rest of the stars has faded. The moon is gone. Wala nang church, pero nanatili siya. Hallelujah. Next. And just before daybreak of day, the sun begins to shine. Akit na. Against the morning star. Nag-agaw na ang liwanag nila. And it reflects the true light of the sun. Makita na yung liwanag ng araw. That's about ready to shine. What is it? The morning star is the church of the living God today. O, hindi kayo masaya. Ang morning star daw ay siyang iglesia ng Diyos ngayon. Sino yan? Kayo yun. Tayo yun. Hallelujah. Who is the watchman in the tower warning the nations and the people? Tayo ngayon ang nagbibigay babala sa mga bansa at sa mga tao. That's why sa ID natin sa misyon nakalagay doon Revelation 10:11, prophesy again. Saan? Sa mga tao, sa mga bansa, sa mga races. That is our mission. Dahil hindi pa siya dumating. Hallelujah. Kaya pumunta tayo sa Bicol, pumunta tayo sa Macalelon, why? May nobya pa doon. At babalik tayo dahil mga nobya doon, kinakailangan na nilang malinis. Hallelujah. And it's stand alone. What is the morning star? The church of the living God today. Which the watchman in the tower, okay, lalaktaw na ako, is reflecting the same light of the sun. Ang liwanag natin ay refleksyon ng original na liwanag ni Kristo. Amen? Kaya napakaligaya, napakasaya maglingkod at magmawit sa Panginoon. Why? Because we are the shining glory of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. At sa next, isa na lang. The morning star is shining. It's ready to reflecting the light. The light, the sun is shining on the stars. Tingnan mo? Ang tawag sa atin, star. Now, it isn't the church. Hindi daw ang iglesia. Hindi daw yung tao. It's the sun that reflecting on the star that reflects the sunlight to the earth. Sino nagpapaliwanag ngayon ng mundo? Now, ang nagpapaliwanag, sabi nito, now it's not the church. The Holy Spirit, the coming of the Son of God that's reflecting in the church, that proving His power. The morning star hails the coming of the sun. Ang morning star, tayo, na ang reflection ng banal. Anong nagpapaliwanag sa atin? Ang banal na Espiritu Santo. At ang tatanggapin lang ng nobyo sa kanya pag-uwi o pagbalik para tayo sunduin, yaon lamang may langis. Yaon lamang may Espiritu Santo na ating Panginoon. Ephesians 5:16, 17, last. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil.
Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen? So, lumakad tayo na mga matalino, huwag na tayong padaya sa kaaway, at tayo ay maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos.